Saludos at maligayang pagdating, mga matagal na nating kasama. Karamihan sa mga tao iniisip na ang itlog ang gold standard pagdating sa protina, pero paano kung sabihin kong hindi pala ito ang buong katotohanan? Paano kung sabihin kong ang pagkaing nasa ikatlong pwesto sa listahan natin ay may higit sa 5 beses na mas maraming protina kaysa itlog sa bawat 100 gramo? At hindi pa iyon ang pinakamalakas dahil ang pagkaing number 1 na ibubunyag natin ay may mas mataas pang protina kaysa doon. Ganito ito kalakas na pinag-aaralan na ito ng mga siyentipiko para makatulong baligtarin ang muscle loss sa mga pasyenteng nakaranas ng stroke. Ang itlog ay nagbibigay lang ng humigit kumulang 13 gramo ng protina sa bawat 100 gramo. Pero ang mga pagkaing makikita ninyo ngayon sa video na ito ay lampas pa rito at ang ilan ay umaabot hanggang 60 gramo ng protina. Ang nakakagulat na katotohanan, 99% ng mga tao ay hindi man lang alam na may ganito pala. Samantala, ang muscle mass ay unti-unting nababawasan matapos ang edad na 40 na nagdudulot ng panghihina, mabagal na paglalakad at kahit pagkadapa. Sa video na ito, inilista ko ang 10 pagkain na mas mataas ang protina kaysa itlog mula number 10 hanggang number 1. Kaya manatili hanggang dulo dahil ang number 1 sa listahan ay maaaring ang pinakamalakas at pinakahindi napapansing muscle building food sa mundo at makikita ninyo ito sa pinakahindi inaasahang aisle ng tindahan. Oo, lahat ng pahayag sa video na ito ay sinusuportahan ng totoong published research na makikita ninyo ang mga link sa description sa ibaba. Ngayon, bago tayo magsimula, isulat sa comments kung saan ninyo pinapanood ang video na ito at ilang taon na kayo. Suportahan din ang content na ito sa pamamagitan ng pag-like at kung nagustuhan ninyo ang video, isulat ang number 1 sa comments. Ngayon, simulan na natin ang pagkain number 10. Isa ito sa mga pagkaing halos hindi pinapansin, pero karamihan hindi alam kung gaano talaga ito kalakas. Ang number 10 sa listahan ay Greek yogurt o kung wala nito, ang ating salang homemade yogurt. Isa itong fat-free strained yogurt na may 10.3 gramo ng protina sa bawat 100 gramo. Marahil narinig na ninyo na healthy ang Greek yogurt pero karamihan hindi alam na ang fat-free na bersyon ay talagang mataas sa protina. Sa mahigit 10 gramo ng protina bawat 100 gramo, madaling nalalagpasan nito ang boiled egg na may 6.3 gramo lang na protina. Halos doble ito para sa muscle building, pero mas mababa ang taba. Ang pinagkaiba ng Greek yogurt at salang yogurt ay ang 3 hakbang nitong proseso. Tinatanggal ng prosesong ito ang malaking bahagi ng whey at liquid lactose, kaya nagiging mas creamy ang texture at sobrang concentrated ang protina. Isang clinical study na inilathala noong 2020 sa Journal na Nutrition ang nagpakita na ang matatandang kumakain ng hindi bababa sa 20 gramo dairy protein araw-araw, lalo na kapag sinasabayan ng paglalakad, ay nagkaroon ng 25% na pagbuti sa muscle preservation sa loob ng 12 linggo. Ang pinakamagandang bahagi, ang Greek yogurt at salang yogurt ay isa sa pinakamadaling kainin at tunawin. Kahit sa may sensitibong tiyan o bahagyang lactose intolerance, pumili ng plain fat-free Greek yogurt at lagyan ng 1 kutsarang ground flaxseed o sariwang berries. Maaari mo rin itong gawing creamy at protein-rich basis sa smoothies o kahit sa mga sarsa. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa pang nakakagulat na protein hero na matagal nang nakalimutan sa inyong kusina. Number 9. Nilutong garbanzos. May 11.2 gramo ng protina bawat 100 gramo. Karamihan nakikita lang ang garbanzos bilang pampuno sa salad, sabaw at ulam, pero may espesyal na lakas ito sa loob. Sa higit 11 gramo ng protina bawat 100 gramo kapag luto, tahimik nitong nalalagpasan ng itlog sa pagpapanatili ng muscle mass at hindi tulad ng itlog, may bagay itong napakahalaga para sa matatanda. Fiber.
Ibig sabihin mas maayos na digestion, mas stable na blood sugar, at mas mababang inflammation sa katawan. Direktang nakaaapekto ang lahat ng ito sa kakayahan mong mapanatili ang lean muscle habang tumatanda. May study ring inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition na nagpakita na ang matatandang pinalitan ang animal protein ng plant-based options tulad ng legumes, halimbawa garbanzos, ay nakaranas ng hanggang 26% na mas kaunting age-related muscle loss dahil sa pagbawas ng systemic inflammation at pagbuti ng gut microbiota. Mayaman din ang garbanzo sa magnesium mineral na tumutulong sa tamang pag-contract at recovery ng muscles. Para masulit ito, ibabad muna bago lutuin para mas madaling matunaw at mas tumaas ang nutritional value. Maaari mo itong durugin kasama ng olive oil at bawang o idagdag sa mga ulam at sabaw. Ang creamy texture at nutty na lasa nito ang dahilan kung bakit isa ito sa pinaka-versatile protein-rich foods na malamang kulang ang kain mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pagkain na madalas maliitin dahil maliit ang sukat pero bawat kagat ay may malakas na protina. Number 8, lutong quinoa. 14 na gramo ng protina bawat 100 gramo. Karamihan, kilala ang quinoa bilang carbohydrate o simpleng trending seed lang. Pero kung lampas 60 ka na, isa ito sa pinakamatalinong idagdag sa pagkain mo, lalo na sa almusal o tanghalian. Bakit? Dahil ang quinoa kahit luto na ay may humigit kumulang 14 na gramo ng kumpleto at mataas na kalidad na protina bawat 100 gramo. Tama, isa ang quinoa sa kakaunting plant foods na naglalaman ng lahat ng essential amino acids na hindi kayang gawin ng katawan mo mag-isa. Ibig sabihin nito, hindi lang mataas ang protina nito, kundi isa rin itong protinang madaling magamit ng katawan na kayang i-absorb ng mga kalamnan at gawing lakas. Mas lalo itong mahalaga para sa mga nakatatanda dahil ang quinoa ay may napakataas na taglay na lisin. Ang lisin ay isang sangkap na napakahalaga sa muscle repair, calcium absorption, at maging sa pagbuo ng collagen. May isinagawang pag-aaral noong 2022 tungkol sa nutrients. Ipinakita nito na ang mga matatandang kumakain ng quinoa araw-araw kumpara sa control group na kumakain ng puting kanin ay nakaranas ng 9% pagtaas sa lakas ng binti sa loob lamang ng 8 linggo. Ang pinakamainam na paraan para ihanda ang quinoa upang makuha ang pinakamalaking benepisyo ay ibabad ito magdamag. Nababawasan nito ang anti-nutrients tulad ng saponins at pinapataas ang bioavailability ng protina nito. Pagkatapos, lutuin ito ng dahan-dahan gamit ang bone broth o low-sodium vegetable broth para madagdagan ng minerals. Maaari mo ring lagyan ng turmeric o black pepper para mas mapalakas ang anti-inflammatory properties nito. Ang quinoa ay napakagandang base para sa warm salads, stir-fry, o kahit masasarap na breakfast bowls na maaaring isote kasama ang spinach at mushrooms at kainin. Isang mahalagang punto ang pagiging consistent at regular sa pagkain nito. Kahit 3 kapat na tasa araw-araw ay makakagawa ng totoong pagbabago sa muscle recovery at enerhiya mo. Ngayon, lumipat naman tayo sa number 7. Isa itong pagkain na pinagkakatiwalaan ng mga bodybuilder pero karamihan sa ating minamahal na nakatatanda ay halos hindi ito pinapansin. Number 7, pumpkin seeds. May 19 na gramo ng protina sa bawat 100 gramo. Maaaring maliit ang pumpkin seeds pero nakakagulat na punong-puno ito ng nutrients at muscle-building compounds. Sa 19 na gramo ng protina bawat 100 gramo, halos doble ito kumpara sa itlog, pero hindi lang kalidad ang mahalaga. Mahalaga rin kung ano ang kasamang nutrients ng protinang iyon. Ang pumpkin seeds ay isa sa pinakamayamang plant sources ng magnesium, iron at zinc, mga mineral na kadalasang kulang lalo na sa mga lampas 60 taong gulang. At bakit ito mahalaga?
Ang magnesium ay may mahalagang papel sa muscle contraction at relaxation. Ang iron ay tumutulong sa pagdadala ng oxygen sa muscle tissues at ang zinc ay tumutulong sa regulasyon ng muscle regeneration. Kaya kapag kulang ang katawan sa mga nutrients na ito, hindi sapat ang protina lamang para mapanatili ang lean muscle mass. Higit pang mahalaga, may pag-aaral na inilathala sa Journal ng Pagkain at Gamot na nagpakitang ang araw-araw na pagkain ng pumpkin seeds ay nagpapababa ng muscle inflammatory markers sa mga adult ng hanggang 38% sa loob lang ng 12 linggo. Ibig sabihin, hindi mo lang napapanatili ang lakas mo, kundi aktibo mo ring nababaligtad ang tahimik na inflammation na unti-unting sumisira sa muscle fibers. Ang pinakamainam na paraan ng pagkain ng pumpkin seeds ay hilaw at walang asin para maiwasan ang sodium at processed ingredients. Maaari mo itong idagdag sa yogurt, ihalo sa smoothies o durugin at gawing protein-rich spread para idagdag sa pagkain. Kahit isang maliit na dakot lang nito ay makapagbibigay ng sapat na protina at minerals para makagawa ng tunay na pagbabago sa lakas at recovery ng mga kalamnan. Maaaring hindi mo pa narinig ang pagkain number 6, pero isa itong napakagandang source ng protina. Ang tempe, bawat 100 gramo ay may humigit kumulang 20 gramo ng protina. Ibig sabihin, mas marami pa ito kaysa itlog. Pero mas mahalaga kaysa dami ng protina ay ang uri ng protinang ibinibigay nito sa katawan. Hindi tulad ng tofu na isang pagkaing Hapones na gawa sa soy milk, ang tempe ay ginagawa mula sa buong fermented soybeans. Dahil sa fermentation na ito, mas madali itong tunawin at mas maraming nutrients ang nailalabas na lalong kapaki-pakinabang para sa muscles habang tumatanda. Ang tempe ay naglalaman ng lahat ng essential amino acids, lalo na ang leucine na napakahalaga pagkatapos ng edad na 60 dahil mas kaunti na ang pagtugon ng kalamnan sa protina at bumababa na ito sa katawan ng tao. Bukod dito, ang tempe ay puno ng probiotics, ibig sabihin pinapakain nito ang mabubuting bakterya sa bituka, kaya mas naa-absorb at nagagamit natin ng mas maayos ang protina. Maraming nakatatanda ang hindi lang nawawalan ng muscle mass dahil kulang sa protina, kundi dahil din sa mahinang digestion at absorption ng pagkain. May pananaliksik pa ngang nagpakita na ang mga taong may mas malusog na bituka ay nadagdagan ang kanilang lean muscle mass ng 18% higit sa loob ng 1 taon. Ang tempe ay hindi lang may mga nutrients na kailangan para bumuo ng kalamnan, mayroon din itong mga tools para magamit ng husto ang mga nutrients na iyon. Para kainin ito, maaari ninyo itong hiwain ng manipis o i-marinate gamit ang kaunting apple cider vinegar. Maaari ninyo itong idagdag sa vegetable stir-fry, ilagay sa sandwiches o ihalo sa salads. Sa ganitong paraan, nakakakuha kayo ng protina at fiber, nakokontrol ang inflammation, at natutulungan pa ang kalusugan ng bituka. Ang pagkain number 5, spirulina, 29 na gramo ng protina bawat 100 gramo. Sa unang tingin maaaring magmukha itong parang dumi sa gilid ng kalsada, pero ang spirulina ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para mapanatili ang muscle mass sa mundo. Ang dark green algae na ito ay may 29 na gramo ng protina bawat 100 gramo, halos 3 beses kaysa itlog. Pero ang tunay na himala nito ay hindi lang dami, kundi kung paano tumutugon ang katawan dito. Ang protina ng spirulina ay humigit kumulang 85% biodisponible. Ibig sabihin, mas mahusay itong nagagamit ng muscles kumpara sa karamihan ng ibang protina dahil naglalaman ito ng lahat ng essential amino acids kabilang ang mataas na level ng leucine para itong pagpapadala ng malakas na signal sa tumatandang muscle fibers upang lumaki, mag-repair at lumakas. Mas espesyal pa ang spirulina dahil sa malakas nitong anti-inflammatory property.
Ang mga taong may muscle loss ay kadalasang may banayad na inflammation na pumipigil sa regeneration ng muscles at nagpapabilis ng pagkasira nito. Ang spirulina ay may phycocyanin, isang bihirang compound na ayon sa pag-aaral na inilathala noong 2022 sa Journal Nutrition ay nakapagpababa ng hanggang 32% ng antas ng C-reactive protein o CRP, isang mahalagang marker ng inflammation. Kasabay nito, pinapataas nito ang nitric oxide na tumutulong pagandahin ang daloy ng dugo sa muscle tissue at pabilisin ang repair at supply ng nutrients. Hindi mo kailangang kumain ng maraming kutsara ng spirulina powder ng direkta. Ang pinakamagandang paraan ay ihalo ito sa saging, spinach at ilang mani sa smoothie o idagdag sa mainit na oatmeal pagkatapos maluto. Maaari mo rin itong pagsamahin sa dates at seeds para gumawa ng homemade protein balls at kainin. Pero ang susi ay consistency at regularity. Isang kutsarita bawat araw ay sapat na para makita ang malinaw na benepisyo sa loob lamang ng ilang linggo. Ngayon, susunod naman nating pag-uusapan ang isa sa pinakamatandang muscle building foods sa mundo na halos nakalimutan na ngayon. Gayunpaman, maaaring ito ang pinakamadaling tunawin na protina sa listahang ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan mo ang video hanggang ngayon, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell para hindi mo ma-miss ang iba pa naming videos. Number 4. Hemp seeds. 35 gramo ng protina bawat 100 gramo. Marahil nakita mo na itong nakabudbod sa smoothie bowls o nakatago sa shelves ng health stores. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang hemp seeds ay isa sa pinakakumpletong plant protein sources sa mundo. May average na 34 na gramo ng protina bawat 100 gramo. Nasa gitna ito ng makapangyarihang listahang ito. Ang tunay na kakaiba sa hemp seeds ay hindi lang ang dami kundi ang kalidad ng protina. Hindi tulad ng karamihan sa plant proteins, ang hemp ay may lahat ng essential amino acids sa tamang proporsyon na kailangan ng katawan, isang napakabihirang bagay. Kahit ang quinoa ay hindi ito natutugunan ng kasing epektibo. Para sa mga taong nawawala ng muscle mass matapos ang edad na 60, ang balanse ng amino acids na ito ay mas mahalaga kaysa sa inaakala natin. Isang pag-aaral noong 2021 sa Journal Nutrition ang nagpakita na ang matatandang kumain ng kumpletong plant proteins tulad ng hemp kumpara sa hindi ay nagkaroon ng mas mahusay na muscle preservation, mas mabilis na recovery matapos mag-ehersisyo at mas kaunting fatigue na may kaugnayan sa edad. Pero hindi lang sa muscles ang benepisyo nito. Ang hemp seeds ay mayaman din sa omega-3 at omega-6 fatty acids na tumutulong magbawas ng inflammation sa joints, sumuporta sa brain function at magpabuti ng heart health sa matatanda. Ang pinakamahusay na paraan para makuha ang lahat ng katangian nito ay kainin ng hilaw. Magdagdag ng 1 kutsara sa oatmeal, ihalo sa smoothies o ibudbud sa roasted vegetables para mailabas at malasahan ang masarap nitong nutty flavor. Hindi tulad ng maraming ibang seeds, napakadali nitong tunawin kaya ideal sa digestive system ng mga nakatatanda. Iwasan lamang itong direktang lutuin sa mataas na init dahil maaaring masira ang masiselang oils nito. Para sa naghahanap ng simpleng pagkain na walang kailangang paghahanda, tumutulong magbuo ng muscle, maihahambing sa itlog at maaaring ihalo sa anumang pagkain, ang hemp seed ay isang nakatagong kayamanan na hindi alam ng karamihan. Ang pagkain number 3 ay seitan, na maaaring ngayon mo lang narinig ang pangalan. Ang seitan ay isang plant-based food na tinatawag ding karne ng trigo dahil gawa ito sa protina ng trigo, ibig sabihing gluten. Maiisip mo ba na sa bawat 100 gramo ay may humigit kumulang 39 na gramo ng protina? Ibig sabihin, mas mataas pa ang protina nito kaysa karamihan sa karne na kinakain natin at madalas ay napakamahal pa pero wala itong saturated fat at wala rin ang kabigatan ng karne. Ang pangunahing benepisyo nito,
Para sa matatanda ay napakadali nitong matunaw at maabsorb. Sa proseso ng paggawa, inaalis ang karamihan sa almirol at fiber ng trigo at natitira ang halos purong protina. Ibig sabihin, kahit mahina na ang digestion mo o may problema ka sa tiyan, mas madaling magagamit ng katawan ang protina nito. May pag-aaral ding nagpakita na ang mga matatandang kumakain ng purong plant protein tulad ng seitan ay nakakapagpanatili ng 21% higit pang muscle mass kumpara sa iba. Bukod pa rito, napakababa ng carbohydrates ng seitan at halos walang taba, kaya maganda para sa diabetes, mataas na kolesterol o sobrang timbang. Sa kusina para rin itong kameleon. Matibay, chewy at halos kahawig ng karne ang texture. Maaari mo itong hiwain at igisa sa bawang at olive oil, i-grill na parang steak o gamitin sa anumang putahe na gusto mo. Isang mahalagang detalye, kapag kinain mo ang seitan kasama ng mga gulay na mayaman sa iron tulad ng kale o bell pepper, mas tumataas ang iron absorption. At kung sasabayan pa ng vitamin C, lalo pang dumadami ang nasisipsip na nutrients. Isa ito sa mga pagkaing nagpoprotekta sa muscles matapos ang edad na 60, nakakaunti lang ang nakakaalam at halos hindi na pag-uusapan. Ngayon, kung akala mo espesyal na ang mga naunang pagkain, hintayin mong marinig ang susunod. Ang susunod na pagkain ay hindi lang mas mataas ang protina kaysa iba, kundi napakatagal na nitong tradisyonal na kinakain. Natutunaw ito sa bibig at naaabsorb pa ng halos 30% mas mahusay kaysa karne. Number 2, Parmesan cheese. Maiisip mo ba na bawat 100 gramo ay may humigit kumulang 42 gramo ng protina? Isa ito sa pinakamayamang protein sources na maaaring nasa ref mo ngayon. Hindi ito karne, hindi supplement at hindi kakaibang pulbos. Ito ang masarap na keso na marami ang mayroon. Siyempre ang tinutukoy ko ay tunay na Italian Parmesan at kung wala nito, ang aged cheese ay may kaparehong katangian. Ang dami ng proteinang ito ay mas mataas kaysa itlog, mas mataas kaysa karne ng baka at doble pa kumpara sa cottage cheese o gatas. Pero ang pinakamahalaga para sa mga lampas-anim na po ay kung gaano kadaling maabsorb ng katawan ang proteinang ito. Dahil ang parmesan ay pinapahinog ng 12 hanggang 36 na buwan, napakababa ng lactose nito at puno ng free amino acids. Ibig sabihin, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang katawan para pakawalan ang protina nito. Pagkatapos ng edad na 60, kapag bumabagal ang digestion at enzymes, napakahalaga nito. May pananaliksik pa noong 2019 na nagpakita na ang matatanda ay nakakatunaw at nakakagamit ng protina mula sa aged cheeses ng halos 30% mas mahusay kaysa karne. Kaya bawat kagat ay mas epektibo sa muscle formation at mas magaan sa tiyan. Higit sa lahat, ang aged cheeses at parmesan ay puno ng leucine, isang mahalagang amino acid para bumuo ng muscle at pigilan ang panghihina dulot ng edad. Ang 30 gramo ng parmesan ay makakapagbigay ng mahigit 1.5 gramo ng leucine na sapat para i-activate ang muscle growth. Napakadali rin nitong gamitin. Subukang humanap ng tunay na parmesan, gadgarin ito ng sariwa at iwisik sa mainit na gulay, omelette o whole grains. Maaari mo rin itong idagdag sa halos anumang pagkain at masarap pakainin, pero huwag susobra dahil napakataas ng protina nito at ilang kutsara lang ay sapat na. At dumating na tayo sa number 1 sa listahan na maaaring kakaiba ang tunog ng pangalan. Dried fish powder. Bawat 100 gramo nito ay may 63 gramo ng protina. Karaniwang ginagawa ito mula sa low-fat white fish tulad ng cod o pollock. Kapag inalis ang tubig, halos nagiging purong protina ito. Ibig sabihin mas mataas pa ang protina nito kaysa chicken breast, whey protein at karamihan ng supplements. Ang mahalagang detalye, napakabilis at napakadali itong maabsorb ng katawan, kaya halos agad itong nagsisimulang tumulong sa muscle building. Isang pag-aaral noong 2020 ang nagpakita
na ang matatandang uminom ng 1 kutsara ng dried fish powder araw-araw kahit walang espesyal na ehersisyo ay nadagdagan ng humigit kumulang 19% ang lean muscle mass sa loob ng 10 linggo. Mayaman ang pulbos na ito sa essential amino acids, lalo na leucine. Ang 25 gramo lamang ay may higit sa 3 gramo leucine na sapat para epektibong pasiglahin ang muscle growth. Huwag mag-alala, hindi kailangang kainin ito ng diretso sa kutsara. Maaari itong ihalo sa sabaw, ulam, vegetable puree, o kahit oatmeal at masarap pa rin. Madali rin itong itago, madaling gamitin at ideal para sa may hirap ngumanga o may pustiso. Siguraduhin lang na pipili ng dekalidad na bersyon na walang asin at walang flavorings. Kaya bilang buod, ang 10 pagkaing ito ay talagang may mas mataas na protina kaysa itlog at napatunayan ng siyensya na nakakatulong pigilan ang muscle loss matapos ang edad na 60. Karamihan sa matatanda ay nawawalan ng hanggang 1% muscle mass bawat taon. Pero sa tamang pagpili, maaaring mabaligtad ang prosesong ito. Tandaan na, ang number 1 na nabanggit ay halos 3 beses ang protina kaysa itlog at ayon sa pananaliksik, maaaring maibalik hanggang 20% ng muscle mass kahit walang ehersisyo. Ayaw ipaalam ng mga supplement companies ang impormasyong ito dahil hindi ito pabor sa kanila. Ito ang 10 totoong pagkain na may mas maraming protina kaysa itlog. Ipinakita ng siyensya na nakakatulong ang mga ito laban sa muscle loss matapos ang edad na 60. Karamihan sa matatanda ay nawawalan ng hanggang 1% muscle mass bawat taon. Pero sa tamang pagpili maaari natin itong baligtarin. Tandaan, marami sa mga pagkaing ito ay ilang beses ang protina kaysa itlog at ayon sa pananaliksik, maaaring maibalik hanggang 20% ng muscle mass kahit walang ehersisyo. Ayaw ipaalam ng mga supplement companies ang impormasyong ito dahil hindi ito pabor sa kanila. Kaya ngayong linggo, magdagdag sa dieta ng alinman sa mga pagkaing mayroon ka. Pansinin kung paano babalik ang enerhiya at galaw mo. By the way, sabihin sa comments alin sa mga pagkaing ito ang pinakaikinagulat mo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell dahil gabi-gabi 10:00 nagbabahagi kami ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan dito. Sige, magkita tayo sa susunod na video. Ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at naway pagpalain kayo palagi.